Ganitong luto naman ang gawin mo sa pasta. Talaga namang magugustuhan mo ito kasi kami talaga namang hindi namin tinantanan hanggat hindi siya maubos. Pati na rin yung mga kasama ko sa bahay talaga namang sabi nila is masarap naman talaga. Una, nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko ng asin at ng mantika para naman hindi siya magdikit-dikit pag nilaga na natin yung pasta. Then yan, nagpiprepare na ang lola niya ng mga gagamitin natin. At syempre, itong ating gagamiting fish fillet, kailangan tanggalin natin ng tubig. Alam niyo naman yung fish fillet, di ba? Masyadong matubig, kaya naman gumamit ako ng tissue para maalis ko yung mga tubig na nakadikit sa kanya. And hiwain lang natin to ng maliliit na cubes kagaya ng ginagawa ko. Kailangan kasi medyo maliliit na hiwa kagaya niyan kasi ilalagay natin ito sa pasta. Bali yung fish fillet pala na yan is isang balot, bali 900 grams kung kikiluhin. Kung titimbangin naman is 900 grams din, o, di ba? Bali, balikan natin yung ating pinakulong tubig. Bali, 1 litro ng tubig yan na nilagyan ko ng salt at saka ng mantika. Kailangan kasi kulong-kulo na yung ating tubig bago natin ilagay yung pasta. Bali, kalahating kilong pasta pala yung nilagay ko. Bali, itong fish fillet naman, tinimplahan ko lang siya ng salt and pepper. Depende na sa inyong panlasang salt and pepper. Then, nilagyan ko na siya ng chili powder. 1/2 teaspoon ng chili powder, 1/2 teaspoon din ng garlic powder. Palagi talaga ako naglalagay ng chili powder. Gamit na gamit ko yan kasi nga naman nakakaganang kumain pag maanghang yung food, o, diba? Then, nilagyan ko rin siya ng isang lemon. Bali, yung juice lang yung kukuhain natin dyan. Lalagyan ko rin sana siya ng paprika powder, kaya lang naubusan na ako ng stock. Pero kung meron kayo dyan, pwede nyong lagyan kasi makakapagdagdag lasa yung paprika natin. And then, i-coat natin siya ng ating cornstarch. Bali, ibinuhos ko lang siya dyan. Nagulat pa nga ako kasi tumapon. Nagmamadali kasi ako ng time na yan kasi si Habi hindi ko nalutuan nung maaga pa bago ako pumasok sa trabaho kasi nga naman late akong nagising, kaya isip ng content ko. Ano yung ikaw content araw-araw, o, diba? Late na ako nakatulog kaya late na rin nagising. Kaya naman si Habi sobrang gutom na kasi hindi pa talaga siya kumakain. Sabi ko naman sa kanya bumili muna siya ng tinapay. Hindi naman siya bumili. So ayan, nung maluto na yung ating pasta, bago magkalimutan, huhugasan natin siya para may stop yung cooking niya. Kasi ganyan yung nangyayari kaya hindi nagiging al dente yung ating pasta pag hindi natin hinugasan kasi naluluto pa nung init ng pasta. Kaya naman, kailangan huhugasan talaga natin. And yan, nilagyan ko siya ng 1 kutsarang olive oil para naman hindi siya magdikit-dikit. And pag al dente talaga yung pagkakaluto sa pasta, hindi talaga siya nagdidikit-dikit. And then yan, iprito na natin yung ating ginawang fish fillet kanina na binalot natin sa cornstarch and nilagyan natin ng mga spices. Ipiprito lang natin siya ng crunchy talaga ng pagkakaprito. Alam niyo, sa trabaho pa lang nag-iisip na talaga ako ano yung lulutuin ko. Kasi gusto ko naman makabawi kay Habi kasi late talaga ako nagising. Hindi ko talaga siya nalutuan. Kaya gusto ko makabawi sa kanya. Kasi pag ako naman nagre-request ng pagkain sa kanya, talaga naman binibili niya. And then yan, mag-mince na tayo ng ating bawang at sibuyas para sa pagisa natin mamaya sa ating gagawin namang sauce. Bali, 3 pirasong butil lang bawang lang yan. At yung sibuyas naman maliit lang. Isang small size lang na sibuyas. And yan, nung crunchy na yung ating fish fillet, naamoy ni Habi. Kaya naman kumuha agad ng kanin. At kumuha nitong fish fillet na piniprito ko, inulam niya sa kanin. Kaya naman, ayan ang kinalabasan. O, diba? Ang dami niya lang nakain kanin. Tapos yung fish fillet, nangalahati talaga siya dahil ang sarap daw. Masarap talaga yung ganong luto sa fish fillet. Kahit hindi nyo siya ihalo sa pasta, ganong luto lang. Ay, mapapa-only rice kayo talaga. O, bago magkalimutan, nilagay ko na yung 1/4 cup ng butter dyan sa ating pan. And isinute ko dyan yung ating garlic at ang ating sibuyas. Antayin lang natin mag-caramelize yung ating bawang at sibuyas bago natin ilagay itong evaporated milk na 400 ml. And then, nilagyan ko rin siya ng 1 piraso ng beef cube. Talagang pag magluluto talaga ako ng pasta, kahit mapa spaghetti yan, beef cube talaga yung nilalagay ko kasi malasa talaga siya. Ang sarap talaga, mga kaimbento. And then, nilagyan ko rin siya ng salt. Yung salt naman is depende na sa inyong panlasa. Nilagyan ko rin siya ng chili powder para may kick talaga ng anghang. Talagang yan ang hindi mawawala sa aking mga niluluto. And then, yung paminta naman is depende na rin sa inyong panlasa. And nilagyan ko rin siya ng 1/4 teaspoon ng garlic powder. And then, i-mix-mix lang natin yan. Pag medyo kumukulo na yung ating milk, tsaka natin isunod tong ating thick cream. Pag wala naman kayong thick cream dyan sa bahay, pwede na yung all-purpose cream. Masarap din yung Nestle all-purpose cream kasi yun ang ginagamit ko sa Pinas nung nandoon pa ako sa Pilipinas.
Nestle, baka naman, o diba? And then, ang kumulo na yung ating sauce, nilagay ko na yung isang cup ng ating mozzarella cheese. Yan yung magpapalapot sa ating sauce at makakapagpasarap. Hindi ko nga alam, wala naman lasa yung mozzarella, pero pag nilagay siya sa mga pasta, talaga namang sumasarap, nagiging malinamnam. And nilagyan ko rin siya ng 2 pirasong burger cheese, kasi wala akong ibang cheese dito na cheddar cheese. Pwede naman yung Eden cheese, baka naman. Kasi sa Pilipinas, di ba masarap talaga yung Eden cheese, yun talaga yung ginagamit natin. Ako kasi burger cheese lang ang meron ako dito, kaya yun ang nilagay ko. Pero masarap din talaga yung burger cheese. Yun ang nilalagay ko pag magluluto ako ng pasta. And ngayon, nilagyan ko naman siya ng, ano ba tawag dito? Nalimutan ko lang tawag dito. Ano ba tawag dito? Alam niyo, walang cut-cut na mga kaimbento. Teka lang, isipin ko lang. Oregano. Nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng oregano powder. O, diba? Para talagang lasang-lasang imported yung ating gagawing pasta. And then, saka ko naman isinunod yung ating fish fillet. Super bango niyan mga kaimbento. Kaya si Habi nandun siya sa salas, amoy na amoy niya. Sigaw ng sigaw. Ang tagal-tagal naman daw maluto. Samantalang kumain na siya ng kanin kapartner yung fish fillet, o diba? Saktong-sakto lang yung ganyang lapot mga kaimbento, kasi pag lumamig yan is mas magiging malapot pa siya. And then yung ating pasta, tignan nyo naman, al dente. And ito talaga ang pinakagusto ko sa aking pagluluto, ang tikiman time. Pero gagawan ko muna si Habi. Syempre siya yung una, kasi siya yung talagang super gutom na, kasi wala siya nakain maghapon. Then nilagyan ko lang siya ng kaunting pasta kasi nagda-diet siya. Pero hindi ko alam kung mapipigilan niyang hindi kumain sa sarap nitong pastang ginawa ko. And nilagyan ko siya ng sauce and ng parmesan cheese. Masarap kasi talaga pag may parmesan sa ibabaw, o diva. And iyan, una kong tinikman yung ating fish fillet. Talagang saktong-sakto yung mga pampalasang ginawa natin. At yung ating pasta is al dente talaga mga kaimbento. Nalimutan ko pa siya lagyan ng parmesan cheese. Pero kahit walang parmesan cheese is malasa na talaga siya. At alam nyo ba yung aking hubby, nakatatlong plato siya ng pasta. Magda-diet daw siya kasi diet daw siya. Pero ayan, pangatlo niya na yan mga kaimbento. Hindi niya talaga napigilan. Sobrang sarap daw ng aking pagkakagawa. And bago magkalimutan, nakalimutan ko palang bumate. Hello mga kaimbento, good morning talaga to, nagbo-voice over ako pagkagising, o diva. Sa mga hindi pa po nakakapag-follow, please naman po, follow nyo naman ako, like and share na rin po. Thank you and love you.